Kumusta po mga kababayan? Welcome to Nob's Vlog. Justice Carpio talo na naman kay Senador Marcoleta. Hindi pa nagsisimula yung debate pero talo na siya. Paano nangyari yun? Eto mga kabayan ha. May bibigyan tayo ng reaksyon at opinion sa mga sinabi ni Justice Carpio sa isang interview sa kanya kamakailan lang. Kaya gusto kong ipakita ito sa madlang people mga kabayan ay dahil lumilitaw na ngayon na ang mga pagtututol nila sa anumang mga sinasabi ni Senator Marcoleta ay unti-unti nang napapatunayan. At sila na rin mismo ang nagpapatunay na katotohanan at tama ang mga ito. So ito, mga kaps, mga kababayan, panuurin muna natin at saka natin bibigyan ng matinding banat at opinion. Okay? Let's go! When Senator Marcoleta brought up yung Magalona versus Ermita case that he said that you had penned in 2011, which upholds the constitutionality of RA 9522. And he says that because of that, we gave up 242,000 square nautical miles of the country's internal waters. Could I have your reaction to that, please? Yeah, that assumes we had those waters as our territorial sea. That's just an invention. We never had those waters under international law. Because under international law, you are entitled only to 12 nautical miles from your coastline or from your archipelagic baselines if you are an archipelago. So, hanggang doon lang. And if you look at the Treaty of Paris, it says there, Spain cedes to the U.S. the Philippine archipelago comprehending the islands consisting of the islands within the treaty lines. What was conveyed by Spain were islands, not everything within the 1898 Treaty of Paris lines. And that's why, until we enacted Republic Act 9522 to clarify, the U.S. always protests. They have protests before submitted to the UN that we are claiming waters beyond our territorial sea, 12 nautical mile territorial sea. We do not have, those are not our territorial sea, beyond 12 nautical miles. So, the party to the Treaty of Paris, the one who received the archipelago of the Philippines, said we never acquired those islands, those waters beyond what was recognized then as the territorial sea. At that time, 3 nautical miles lang ang territorial sea. In 1982, under UNCLOS, it was extended to 12. So, how can you say we lost something that we never gained, we never earned, we never owned? Yeah. Because the international law never recognized a territorial sea beyond 12 nautical miles. So yung sinasabi nila, yung assumption nila na atin yun, no. Even the party to the treaty said, no, we never acquired beyond the territorial sea. Ang gusto nila, everything within the Treaty of Paris lines will be our territory. Kasama na doon yung high seas Portions of that are high seas already, and a large chunk of that are EEZ. EEZ, Exclusive Economic Zone, is not territory. That we don't have sovereignty over EEZ, sovereign rights lang. So yung basic assumption nila na, we will lose thousands of square kilometers, we never owned it. It was never recognized it's not recognized under international law. Even the US said we did not acquire those beyond the territorial sea. Palagi nila reiterate yan. So Magalona versus Ermita did not reduce our national territory. Yeah, of course, because it was overwhelmingly approved by the House. The Republic Act 95 overwhelmingly approved by the Senate. Unanimously approved by the Supreme Court. So, Justice. yung sinasabi nila, we lost something, we never owned it. No country in the world ever recognized beyond 12 nautical miles. And in our Constitution, nakalagay, we
we adopt the general principles of international as part of the law of the land. 12 nautical mile territorial sea is general principle of international law. That is the maximum territorial sea you can claim. So, yung sinasabi nila na everything within the 1898 Treaty of Paris lines, the waters around the islands are our territorial sea. That violates customary international law, that violates UNCLOS, and no country will ever recognize that. Parang 9 line yan eh. No country will recognize except of course China. Ayan, pansinin natin mga kaps, mga kababayan ha. Ayon dito kay Justice Carpio, entitled lang tayo sa 12 nautical miles. Ayon doon sa pasya ng international law. Beyond 12 nautical miles, ay hindi na po yun sa atin. Sabi nga niya, imbento lang daw yan. Yung pag-claim natin doon sa mga territorial sea na humigit dyan sa 12 nautical miles. Di po ba? So ano ngayon? Yung 200 nautical miles na pinag-aawayan dyan, na pinagdidibatihan. Mas lalo na yung West Philippine Sea na sinabi nga, di umano na iginuhit lang, dinrowing lang ng Pilipinas. Lampas yun sa 200 nautical miles. Yung 200 nautical miles, lampas na nga doon sa 12 nautical miles. Lumawak na lumawak yung kiniklim natin na teritoryo. So yan po yung malinaw dyan na katotohanan. Di po ba? So kayo nga po mag-comment mga kaps, mga guys, dyan sa comment section natin kung ano po yung inyong naintindihan dito. Baka nagkamali lang ako. Okay? Ito ang punto ko mga kababayan, mga kaps. Bakit kung si Senador Marcoleta ang magsabi niya sa publiko o magpahayag ng mga tamang naratibo para sa ikakaalam ng mga mamamayang Pilipino ay abot hanggang impyerno ang pagtutol nila? At bakit kung iba ang magsabi, katulad na lang na itong pahayag ni Justice Carpio, ay tahimik naman sila? At ang mas nakapagtataka mga kaps, mga kababayan, ay mismong itong si Carpio ay isa rin sa mga tumututol kung si Marcoleta ang magsalita. Tapos yung mga sinabi ni Senator Marcoleta ay yun din pala ang sasabihin niya ngayon. Yung pagpapaliwanag niya sa harap ng publiko. O di ba? Parang nakakatawa, di ba? Parang ang halimbawa niyan ay sinuka mo na tapos kainin mo pa. Yan ang opinion at reaction ko lamang po So, alam nyo kasi mga kabayan, yung mga ginawang pagpapaliwanag ni Justice Carpio, no, diyan sa interview sa kanya, ay pagtatanggol lang sana niya sa treason na ikinaso ni Senator Marcoleta, na di umano ay ipinamigay niya ang mga teritoryo o mga karagatan ng Pilipinas noong nakaupo pa siya bilang justice ng ating bansa. At ang rason niya ngayon mga kaps, mga kababayan, ay wala daw siyang ipinamigay dahil wala namang naging atin at hindi daw naging atin kailanman. No? Yung mga karagatan at teritoryo na siya ang inaangkin natin ngayon. What? So, ang masasabi ko lang mga kabayan, mga kaps, eh naisa naman sila ni Senator Marcoleta. Oh no! Sumakay sila, no? Sumakay siya si Justice Carpio at pumasok sa patibong ni Marcoleta para mabunyag ang kasinungalingan at lumitaw ang katotohanan. Woo! Kaya yan, malinaw na sa taong bayan ngayon kung ano ang katotohanan sa lahat ng iyan o sa totoong issue ng kaguluhan dyan sa nasakupan ng WPS or West Philippine Sea. Oh, ano ngayon? Mga trolls dyan ni Marcoleta, ha? Eh di bokya kayo. Woo! Payo ko, no? Payo ko lang sa inyo, eh magbagong buhay na kayo. Okay, salamat mga kabayan. Huwag kalimutang mag-like at share, no? Mag-subscribe sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Patuloy na nagsasabing mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.